中联クアドロアラスーパースター初めて日本にやってきました。元世界3階級制覇チャンピオンジョンリル・カシメロ。サウザ・ビースサンチェスザ・ビーストサウル・サンチェス。Ang kabalyerong walang takot na kinalampag ang mahigit 10 mga bansa: Thailand, Panama, Argentina, China, Mexico, Nicaragua, England, South Africa, America, Japan, South Korea, at sa paparating na laban ngayong October 13 sa taong kasalukuyan ay balik Japan na naman. Ang mandirigmang dinayo ang mga kampyon para sa karumaldumal na binaklas ang kanilang hawak ng mga korona, kaya dito na binansagan ng buksingerong Litenyo na Road Warrior or Journeyman na nakaukit sa kasaysayan sa boxing na naging dating 3-division world champion. Pero sa ngayon, ang kanyang karera ay namimiligro dahil kung sa paparating na laban siya ay matalo, paniniguradong babagsak ang karera at mismong mga Pinoy pa ang magsasabi na wala na, finish na, magretiro ka na Casimero. Pero syempre naman, hindi papayagan niya ng ngangas ng Pinas na mangyari yan sa kanya. Kaya naman, samahan niyo ako na ating tunghayan ang dapat ninyong malaman sa dalawang mga kabalyero bago sila magsasalpukan. Cuadro Alas kontra The Beast. Sa panahong si Casimero ay nasa Manny Pacquiao Promotions pa, naniniwala si Sean Gibbons, ang presidente ng Manny Pacquiao Promotions, na wala pang nakagawa sa kasaysayan ng boxing na ilang mga bansa ang dinayo at miskor ang muksingero ng mas maraming mga panalo kaysa sa talo. 3 talo lang ang nakamit ni Casimero sa kanyang pagdayo sa lupalop man ng ating mundo. Kakwento, kung ang ibang mga boksingero ay nagkaroon ng problema dahil hindi naka-adjust kagad sa bansang pinuntahan nila, pero ibay natin ang angas ng Pinas dahil kakaiba ang materyales na gawa ang kanyang katawan. Kahit pa tsintsang po ng mangkukulam ay aba, di yan tatablan at babalik sa mangkukulam ang kanyang kulam at ang mangkukulam pa ang madadali dyan. Sa taong 2021 pa lang, ang pangarap na makaharap ni Casimero ay ang current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue. Pero mahigit 3 mga taon na ang lumipas, hindi pa rin ay isa katuparan nito. Pero parte sa dadaanan niya para makarating sa pinagtaguan ni Inoue ay ang nakaharang na mandirigmang binansagan ni The Beast na si Saul Sanchez, na sa ngayon ay nagdeklara na kung gera ang gusto ni Casimero ay aba, talagang pagbibigyan niya ito at sinisigurado niya na walang ibang kamay ang itataas pagkatapos ng laban kundi kay Sanchez lamang. Ang buwelta naman ni Casimero ay talagang hindi naaabot pa sa desisyon ng laban dahil gusto niya na pababagsakin niya itong si Sanchez at kasabay na sinabi niya na isusunod niya itong si Inoue. Ayaw ni Casimero ang laban nila ni Sanchez ay magiging katulad sa laban nina Inoue at ni TJ Duaney na para kay Casimero ito ay talagang nakakanto. Kaya ngayon pa lang mas lalong nag-aalab ang mga boxing fans dahil sabik na sila kung sino nga bang makakagawa sa realidad sa kanilang binibitawang mga banat sa isa't isa, si Sanchez ba o si Casimero. Ang motibasyon ni Sanchez ay kinakailangan niya na manalo palagi sa mga labang inihain sa kanya para makamit niya ang pagkakataon na makalaban muli sa world title fight. At ang iligpit si Casimero ay isa sa mga paraan ni Sanchez para lalong angat siya sa kanyang world rankings. Pareho naman ang kanilang mitiin na magbigay ng labang hindi makakalimutan ng mga Japanese boxing fans na manunood sa kanilang laban. Ayon sa promoter ni Casimero, ipinagbawal niya kay Casimero na matulad ang resulta ng laban niya kontra kay Yuki Norigoni na naging tabla ang laban. Kaya talagang bawal matalo si Casimero dito at dapat magpakita ng napaka-impresibo ni Papa Malas na galing sa laban si Casimero para siya ay pansinin muli sa tila ba is na berong kampiyon na si Inoue. Ito naman ang tale of the tape ng dalawa. Si Casimero ay may 33 wins, 4 losses, 22 knockouts at 1 draw. Habang itong si Sanchez naman ay may kartada na 21 wins, 3 losses at 12 knockouts. Sa 5 nakarang na laban ni Casimero ay may 4 na mga panalo at may 1 draw. Habang sa nakarang 5 laban naman ni Sanchez ay meron siyang 3 panalo at 2 talo. Si Casimero sa gabi ng laban siya ay 35 anyos at ang si Sanchez naman ay 27 anyos. Sa tangkad si Casimero ay 5'4", habang si Sanchez naman ay 5'5". Sa reach naman ay mas mahaba itong si Sanchez kasi Casimero ay may 64 inches, habang itong si Sanchez naman
ay merong 66.1 inches. Ayon sa prediksyon ng Tapology.com, 13% ang naniniwala na si Sanchez ang mananalo sa laban habang 87% naman ang naniniwala na si Casimero ang magwawagi. Kung ating pagbabatay naman ng height and reach ay talagang may mas bintay si Sanchez, pero hindi may tatago ang lamang ni Casimero sa karanasan, mautak sa laban kontra sa mga mas kalibring makalaban. Pero isa sa mga sinisigaw ng mga boxing fans, dadaliin si Casimero ni Sanchez sa puntos ay hihingalin na raw kaya dapat magbaon na ng oxygen tank at nebulizer si Casimero sa laban. At ito rin ang nakikita na isa sa makainaan ni Casimero ng Team Sanchez, kaya ang halos mapapanood natin na parte sa ensayo ni Sanchez ay ang pag-akyat sa matirik na bundok at mas lalo pang binibigyang diin ang pagpapatibay sa katawan at pinapalaki ang tangke ng gasolina. Dahil may nagsasabi pa ng strength and conditioning coach ni Sanchez ay ang dating strength and conditioning coach ni Casimero na si Memo Heredia na naging strength and conditioning coach din ni Juan Manuel Marquez na nagpatulog sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pero ayon kay Casimero, hindi dapat katatakutan itong si Memo dahil nasa diskarte pa rin yan ng boksingero kung ano ang gagawin niya sa panahong nasa ibabaw na sila ng lona. Mga kakwento, ang sigaw ng mga boxing fans ay sana may pagganti ni Casimero ang tatlong mga Pinoy na tinalo ni Sanchez sa nakarang laban nito. Kaya naman, dangal ng mga tinalong Pinoy ang bitbit ni Casimero sa paparating na laban. Itataya pa ang buhay ni Casimero para hindi lalagapak sa kangkungan ang karera nito. Kaya naman, humanda ng lahat sa paparating na muling pagbabandera ng husay at galing ng angas ng Pinas. Kaya kapit kamay na Pilipinas. Bago magtapos ang video ito na lang ang huling katanungan ko sa inyo. Sa tingin mo, sa paano paraan kaya magtapos ang laban ni na Sanchez at Casimero? Desisyon o KO? Ikaw, Team Sanchez ka ba? O Team Casimero? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Enrico Cortez, kay kakwentong Aldrin Matalo, kay kakwentong San Esteban, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.